Aabot na sa mahigit 300 Pilipino mula sa Dubai at Abu Dhabi ang humiling ng repatriation sa gitna ng nangyayaring sigalot sa gitnang silangan, ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Nakaabang na rin ang kanilang reintegration program para sa mga kababayang magbabalik Pinas. Si Bien Manalo, magbabalita. Sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East, puspusan ng pamahalaan para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng ating mga kababayang apektado ng tensyon. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bukas 24/7 ang mga embahada at konsulada sa mga apektadong lugar para sumaklolo sa ating mga kababayan. Sa huling tala ng Department of Migrant Workers, halos 700 OFWs at kanilang mga dependent na ang nakauwi ng Pilipinas, habang mahigit 4,000 OFWs naman ang natulungan ng ahensya on-site. Sa ngayon, may mahigit 300 Pilipino na mula sa Dubai at Abu Dhabi ang humiling ng repatriation. Umaabot sa mahigit 2 milyong Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa mga bansang malapit sa conflict zones. Base yan sa talaan ng Department of Foreign Affairs. Ano po ang mga aksyon po na ginagawa po natin dyan para sa mga OFWs natin na gusto po makauwi pero hindi po makauwi dahil hawak po ng mga employers na ng kanilang mga passports? Ang ginagawa po ng MWO ay nakikipag-negotiate po directly sa employer kung maaari, hanggang maaari. Otherwise, through the Philippine Recruitment Agency as well as the foreign counterpart agencies. Bawal po ang withholding ng passport. That is why kung may mga tumatakbong distress workers at hinuhurog ng mga employer, ang depensa po natin, kapag may violations, kapag huminid-held nila yung passport, contract violation yun, at pwede po i-waive, i-lift yung hurog. Ayon sa DFA, nananatiling sarado ang airspace ng Kuwait at Bahrain habang operational na ang paliparan sa Saudi Arabia at Oman na nagsisilbing exit points. Samantala, bukod sa pagkain at tulong pinansyal, sinasaklolohan din ng DMW ang mga OFW na may pasong passport. Sa ilalim yan ng One Country Team approach, nakaabang na rin ang reintegration program ng ahensya sakaling makabalik na sila ng Pilipinas. Sa ilalim nito, makatatanggap sila ng livelihood assistance, scholarships at psychosocial intervention mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alinsunod na rin yan sa umiiral na whole of government approach. Iminungkahi naman ni Deputy Speaker Raymond Demotrico Mendoza na dapat may right to refuse to fly din at hindi lang right to refuse to sail. Ito'y kasunod ng pagbibigay ng right to refuse to sail sa mga tripulanting Pilipino na makatatanggap ng 2 months salary at hindi dapat i-blacklist kapag hindi pumayag na pumalaot. In general, a worker may of course refuse any type of work that he or she refuses to undertake. That's the principle of involuntary servitude. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bien Manalo, Congress News.